Napagod kayo kahapon? Si Joker at saka si Colin, napagod din yan eh. Sa pag-iihaw, pagluluto. Okay. Good morning to everyone again. Bago kami mag-bakasyon at mag-team building sa family, namimili ako ng kasi may request si Ora sa akin na message about the Father's love. Nung pa. Meron kong outline ng the Father's love. Meron ko talagang message na gustong iwanan for bago take over si Joki at saka si Ernie, sa pulpit, sa leadership. So nananalangin ako, Lord, 2 message ako. Ano ba yung ilalabas ko? Parang may 2. And then finally, the Lord impressed it upon my heart. Though I like the other message, the Father's love. Okay. Ang sabi sa Jude, verse 19 and 20, Jude 19 and 20, Kevin, salamat sa pag-take over kanina. Sorry po, medyo na-late kami kasi si Ora kasi gusto niya maging perfect yung lasa ng kanyang niluluto. Nagpahabol, nagpabili pa ng tomato paste. Nagulat siya, dyan agad ako eh. Para kung kidlat, dito ka na. Sa totoo lang, tinakas ko lang, hindi ako nagbayad sa tindahan eh. Nagmamadali ako. Walang? Nalate din kayo? Kaya pala hindi ka makatingin sa akin eh. Late ka rin. Verse 20. Be ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. 2 po ang kanyang sinabi. And the next verse. Basahin po natin. Sabay-sabay, please. Keep yourselves in the love of God. Keep yourselves in the love of the Father. Stay in the love of the Father. Stay in love with God. Amen? Stay in love with God. Ito po ay warning ni Jude for the end times. Kasi ang sabi po, doon po sa Matthew 24, the love of many shall wax cold. Pag end times na po, ang pag-ibig ng karamihan, atmosphere ng mundo, malamig na, kaya puro, di ba? Puro digmaan tayo, di ba? Latest po na nalaman ko, nagpadala po ng malaking aircraft carrier ng China sa Iran. Alam niyo po ba kung anong inihahanda ng Pilipinas ngayon? Mga manananggal squadron, ipadadala po yan sa Iran. Joke lang po. So yung pong tension ngayon sa international, medyo may tension po talaga ngayon. At hindi po pwedeng ang Pilipinas ay hindi po makakasangkot. Okay. Ang warning po ang ating paalala po ni Jude sa end times na, bilang ito po kanina, nagsimula po sa verse 18, 19, and 20 eh. 21, keep yourselves in the love of God. Jude is warning us about the end times that we are to stay in love with God. Kasi gagawin talaga ni Satan ang lahat na magagawa niya para lumamig tayo sa Diyos. Pero sa totoo lang po, ang sabi po ng Revelation, ang sa end times, ang mga banal lalo magpapakabanal at ang mga masama lalo magpapakasama. Saan po kayo doon? Doon sa nagpapakasama
o nagpapakabuti? Dito po yung nagpapakabuti, dito po yung nagpapakasama. 1, 2, 3. Ay, ayaw lumipat. Bahala kayo. Okay, so, kaya tayo nandito dahil siguro, doon tayo sa nagpapakabuti. Tama? Amen? Okay. So, yun po yun. So, stay in love with God. Keep your love for God on fire. Okay, so, pero yan po yung yung pong hamon na yan po ay consequence lang po pag naintindihan nyo ang the Father's love. Okay? Tatlong bagay po natin titingnan sa Luke chapter 15. Hindi na po natin babasahin, napakahaba po ng kwentong yan. Alam po naman natin ang kwento, tungkol po yan sa alibughang anak. Pero meron po nagsabi na ang title po ng passage na yan ay hindi dapat alibughang anak, kundi ang title po ng passage na yan ay The Love of the Father. The Father's Love. So dito po makikita natin anong uri po ang pag-ibig na meron ang Diyos. So atin pong itoon, sapagkat naniniwala po ako, ang sabi po ng 1 John 4:19, tayo'y umiibig sa Kanya kasi nauna siyang umibig sa atin. Tayo po rumiresponde lang. So kaya po tayo umiibig sa Diyos kasi tayo po'y ganyak na ganyak sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? 1 John 4:19. Yun po yung sinabi ni Paul in 2 Corinthians 5:14. Tinan po natin. Sabi ni Paul, ang pag-ibig ng Diyos, the love of Christ, alam niyo ibig sabihin ng constraineth? Gumagawa? The word constraineth ay pumipilit. Pero hindi lang maganda po yung word na pumipilit kasi hindi naman tayo napipilitan. Ang ibig sabihin po ng ibang translation dyan, ang pag-ibig ng Diyos ang nagmamagnetize. I'm being magnetized. I'm being attracted. Wow. Walang nakakakita sa Diyos ng mukhaan. Pero dahil sa kwento ng Biblia at sa kasaysayan, it's about what He did. Kung anong kanyang ginawa sa atin, doon po yun po yung sinasabi ni Pablo. Doon si Pablo nakita niyang Panginoon ng personal, pero tayo po, nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo po yung nagaganyak. Kaya po, minabuti ng Panginoon, according to the impression na meron ako, ito po yung topic ko ngayon. Okay? The Father's love. Kanina, nung dumating kami, ang talk ay about, Father, I long to worship you. Father, I adore you. Di ba? Ang umaawit si Leish kanina, no? So, adorable ang Panginoon. Hindi niyo siya nakikita. Hindi natin siya nakikita, pero why we adore Him? Why He is adorable? Yun po yung parang, wow, no? Nakikita-kita tayo dito, tayo lang din naman nakikita-kita, but why we are in love with the Lord? Why? Diba? Because of the experiences ng Diyos ay buhay sa atin. Amen? So, buhay ang Panginoon. So, tuloy po natin. Number 1, about the Father's love. Titignan po natin ang description in this passage about the Father's love. The description of the Father's love in this passage in Luke chapter 15. Okay? Dire-diretso na po ako, kung natin basahin yung passage, tutuldok-tuldok na lang po ako, depende po doon sa bibigyan ko ng emphasis. Then, pangalawa po, makita po natin dito, the devotion of the Father's love. He is so devoted, okay, with His love for us. And then thirdly, makita po natin, the delight of the Father's love. Ibig sabihin, ano ba yung kasiyahan ng Ama? Okay? Sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ano bang Kanyang ikinasisiya sa atin? Bakit ba siya natutuwa? Ano bang kanyang kinatutuwa niya? Di ba? Okay, so number 1, una-una po nakita natin na ang Ama, ang anak, ay umalis. At hiningi ang kanyang mana. Di ba? At tingnan po natin sa verse 12. Yan po, sabi ko, diretso tayo. Verse 12 of Luke 15.
And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Yung aking bahagi. And then makita po natin dito, walang argument. And he, the father, divided unto them his living. So binigay kaagad sa kanya ang kanyang mana. No question asked. Ganun ba yung pag-ibig? Nung hinihingi niya ang mana, no question asked, agad na binigay? Why? No argument. No bargaining. Anak, hindi pwede yan. Kalakas-lakas ko pa, kukunin mo na yung mana, para mo na akong pinapatay niyan eh. Gusto mo to? So, para niyang pinapatay na ang kanyang tatay. So, number one, negatively, ang pag-ibig ng ama, the father's love, is no controlling, not controlling. Ibig sabihin noon, love is tough. Kung ayaw mo na sa akin, alang ang magkabula ko. So I'm being guided by that. My love is tough. Pagdadating ang araw, sasabihin ng anak ko, tay, ayaw ko na sa puder na to, ayaw ko na sa bahay na to. Pero baliktad na mangyayari, tatay, ito yung pamana ko sa'yo. Ako ang bibigyan ng anak ko eh. Hindi ako. So, ganun din po yun sa relationship na mag-asawa. Pag ayaw na ng asawa mo sa'yo at iiwanan ka na, alam nga namang, huwag mo kong iwanan! Huwag mo kong iwanan! So, alam na lang po niya na binanggit ko po sa inyo, hindi ko alam, kilala ni Ninang Babe siguro yun ba? Dating member po doon sa may baptist pa tayo, uma-attend. Nangyaring minsan na yung lalaki, dalawang asawa, yung isa nasa kabila lang po ng kurtina sa kabila. Yung babae, pumapayag na dalawa sila. Papayag ho ba kayo? Dalawa kayo sa iisang bahay? Ganun no, ka-weak yung love ng babae. May mga babae, wag mo lang akong iwanan, dali mo na dito yung, yung babae, wag mo lang akong iwanan, please naman Mamamatay ako pag nawala ka eh. Alam nyo, nakakalungkot yung kinamatay ng lalaking yon. Army yun eh. Di ba? Namatay sa cancer yon, pero nag-shrink daw ang katawan ng lalaking yon. Ang bait ng asawa nun eh. Yan tuloy, natatouch ako. Kilala namin ni Ninang Babes yun. Pagkita lang kortina, naando, may ginagawa sa kabila. Naririnig ng asawa sa kabila. At meron po nangyari niya na sila po'y pinaalis sa isang barangay kasi yung babae ganun din. Nung umalis po yung kabit, yung lalaki, wala nang gana. Sabi ng babae, sige, puntahan mo na yung kabit mo, itira mo dito. Huwag ka lang ganyan. Huwag ka lang malungkot. So, dalawa po yung babae sa bahay. Ang ginawa po ng community, pinetition po sila sa barangay para umalis. Hindi maganda sa lipunan na meron ganong klase na tinotolerate nila. So, love is tough. Ibig sabihin, pag ayaw mo, ayaw na, huwag na. Ganun ang Panginoon ng kanyang pag-ibig is tough. Hindi kanya pipigilan kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi siya controlling, hindi siya demanding. Kung ayaw mo, huwag mo. Amen? So number one, you must be tough. Because the love of the Father and His love for us that He gave us is a tough love. We are not in this life to beg for love. Hello, girls? We are not in this world to beg for love. Naalala ko, nung grade 6 ako, may inaawit-awit po yung classmate ko. Ang awit na yun, kung hindi ko nalilimutan, is yung, alam na alam to ni Grete, I love only you. Please don't leave me, my love, for without you, I will. Alam mo yung song na yun?
Kala ko inaawit ni Mr. Provido sa iyo yan eh. Ganun ba yun? Mamamatay daw siya kapag kainiwan. Hindi talaga. So, the love of the Father is not controlling, it's not begging. Amen? Kaya kung naintindihan yung pag-ibig ng Panginoon na nasa sa inyo, you are not a beggar for love. Hello? Number 2, the same verse, that love is not compromising. Anak, ganito na lang. Huwag ka namang lumayo, ibibigay ko yung mana mo sa'yo, pero dito ka na sa bahay na mamalapit lang kung gusto mo. Hindi nagko-compromise ang pag-ibig eh. Because love is pure. Di ba? So yun po yung pag-ibig ng Ama sa atin. Hindi siya magko-compromise sa atin. Kung ayaw mo na sa akin, okay, go. Ayaw mo na sa authority ko, go. Okay? Pangatlo, tingnan po natin sa verse 20. Kukunin po natin ang pangatlong description ng pag-ibig niya dito, negatively. So dumating po ang punto na ang anak nakarealize. Saan po ba siya napadpad? Matapos maubos at manustay ang kanyang mga salapi, saan po siya napadpad? Iyan, sa napadpad ang prodigal son? Sa babuyan. Naging from playboy to piggery boy. So, habang siya po ay kumakain ng pagkain ng baboy at wala nang makain ng pagkain ng tao dahil may famine sa land, ang sabi sa kwento, na-realize niya, sabi niya, grabe, ang sakit na ng sikmura ko, yung kinakain ko dito, mga tinabas na mga, ano ng saging, ang tawag doon? Saha ng saging. mga ipa ng, mga palay, siguro yung kinakain niya talagang, di ba? So, ang kasalo niya, mga baboy sa piggery. So, doon niya na-realize, sabi niya, uuwi ako sa amin. Sabi niya, uuwi ako sa amin. Kahit ituring man lang akong alipin ng aking ama. Bakit gano'n ang kanyang mindset? Bakit parang ituring mo lang akong alipin? Bakit? Eh, nakipagputol na siya ng relationship eh. Di ba, pupunta ako doon kahit alipin man lang, mag-a-apply ako. Maraming pagkain sa amin. Okay? So, ano pong ginawa ng ama nung makita siya? Nasa may tarangkahan pa lang po siya, when he was yet a great way off. Alam niyo yung tarangkahan? Sa gate ng bahay, papasok pa lang siya, nakita na ng ama. Anong ginawa po ng ama doon? Ha? His father saw him and may word na nakalagay doon, R-A-N. Tumakbo. Nakita yung anak. Tumakbo. Flying kick? Hindi. Inakap. Di ba? At hinalikan. Di ba? Nananyansing daw ako. Alam naman si Kevin. Ano ibig sabihin ng pag-ibig ng Panginoon dito? Napakahalaga pong dapat nating maintindihan ng pag-ibig ng Diyos is non-condemning. Pag nagbalik ka sa Panginoon, 100% tatanggapin ka niya, walang question. Di ba? Ang isa pong problema natin, kaya po paulit-ulit, Mars, sa mga Bible study natin, laging pag tinanong mo, ilang percentage kang ligtas? Ikaw, Shell, ilang percentage kang ligtas? Sa tingin mo ngayon? Lagi kasing uma-absent eh, ilang percentage na lang? Ha? 90? 80? Ilan? Ilan? 100 pa rin? Kahit di ka uma-attend? So yung pong mga tao, lagi nagbabago-bago kasi tumitingin sa sarili nila. May condemnation kasi eh. Hindi na ako ligtas ngayon kasi ang dami kong pagkukulang eh. Sa sarili ka kasi tumitingin.
Okay? Ang sabi ng Bible, there is therefore no condemnation. Pag tumingin ka sa sarili mo, lagi kang kulang. Lagi kang kapos, iko-condemn mo yung sarili mo. Kaya pati kaligtasan mo apektado. Meron ba ditong 90% na ligtas? Nung Bible study namin nung nakaraan, may 45, may 80, may 95, may 50. Ngayon, tinanong ko, sa palagay mo, nung si Kristo pinako sa krus, nagbayad ng kasalanan mo, ilang percentage ang kanyang binayaran? 50%? Hindi po. O ano, 100. O, ba't ang kaligtasan may 50 lang? Kalahati lang ng kasalanan mo binayaran? May interest. Bawas. Okay, so tatlong bagay po ang pag-ibig ng Panginoon negatively. No controlling, no compromising, and no condemning. Basta broken ka, lumapit ka sa Panginoon, aakapin ka ng Diyos. No question asked. Ano anak? Ang lakas naman ng mukha mo. Ang kapal mo, bumalik ka pa dito. Matapos mong lustayin ng mga salapi. Matapos mong ubusin yung mana mo, bumalik ka pa dito. No question asked. Because the love of the Father is non-condemning. Amen? Okay. Maintindihan po natin yan later on. Malalaman po natin ang taong walang self-condemnation. No? Siya, meron siyang humility. Alam ko na ako ay lumabag. Na-violate ko ang father ko, tinuring ko siyang patay, buhay pa kinuha ko na yung mana. Pero nagpakumbaba siya kahit katulong man lang, kahit alipin man lang. Alam ko tatanggapin ako doon ng aking ama, maraming pagkain doon. Okay? Wala siyang pag-aalintana, kundi siya'y bumalik sa poder ng kanyang ama at siya'y tinanggap. Okay, positively, tingnan po natin. So ito pong pagtanggap na ito, okay, ay isang palatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago sa atin. Kung ano ka umalis, ganon kita kamahal. Nung bumalik ka, ganon din kita kamahal. Amen? 22 to 23, tingnan po natin. Unchanging love. Bakit hindi nagbabago ang pag-ibig niya, Joy? Alam mo kung bakit? Nung ipinako si Kristo sa krus, iniubos ng Diyos ang kanyang pag-ibig, wala nang tinira. Ang ibig sabihin noon, lahat ng galit ng Diyos, iniubos niya na rin doon kay Kristo. Kaya pagdating sa'yo, hindi na siya pwede magalit sa'yo. Naku nyo? Kaya huwag niyong iisipin, galit na ang Diyos sa akin kasi ang dami kong pagkukulang yan, ang dami ko ng pasaway. Ang Diyos hindi na magagalit sa'yo kahit kailan. Hindi katulad natin, minsan nagagalit tayo sa ating mga anak. Nagagalit tayo sa tao, ang Diyos. Dahil pinili ka niya para mahalin, hindi siya pwede magalit sa'yo kasi ubos na ang kanyang galit. Ulitin ko, tandaan niyo to ha. Hindi tayo nagtatapat sa Diyos para lalo tayo niyang mahalin. Wala na siyang ibibigay pa. Sinagad na, tikboy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ako nagtatapat para lalo kong ibigin ng Panginoon. Naintindihan ko ang pag-ibig ng Diyos permanente. Hindi na pwede magbago. Sagad, ika nga, taya na lahat. Hindi ako nagsisikap para lalo kong ibigin ng Diyos. At pag ako'y nagkakamali, hindi na rin mababawasan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Permanente na eh, unchanging. Tingnan natin. Sa verse 22, pagdating niya, okay anak, total, kinuha mo na yung mana mo dati eh. Hindi ko na pwedeng ibigay sa iyo yung robe mo ha, tsaka yung ring mo, tsaka yung sandals mo. Pero anak pa rin kita. Pero hindi ko na pwedeng ibigay sa iyo kasi sinalbahe mo na ako eh. Di ba? Alam niyo pa ba ibig sabihin ng But the father said to his servants, bring forth the best robe. What is robe represents? The robe of righteousness. Yung kanyang kabanalan, restored. Banal pa rin yung aking anak na yan. The robe of royalty. Nakakapa.
Okay? Binigay pa rin yung robe. Okay, ano po yung ring? Ano yung ring? Authority or rule. Tatlo po yung restored na yan eh. Kahapon, binanggit ko Janet sa bahay. Di ba? 3 letter R yun eh. Ginawa kong Tagalog. Inuulit-ulit ko po ito. Okay? Ibinalik sa kanya ang kanyang kabanalan. Sign of righteousness, the robe of righteousness. And then pangalawa, ring, rule or authority or power. Ano naman yung sandals? Diego, ano? Ha? Ito ay para ipakita na ikaw ay hindi alipin kasi mga alipin, walang sandals. Nakayapak po sila. Ibig sabihin nun, ikaw ay may-ari ng kaharian. Riches. Okay? Lahat ng bagay dito, may karapatan ka, may authority ka. At lahat ng kayamanan dito, kayamanan mo rin. You are as rich as your dad. You are as righteous as your dad. You are as powerful as your dad. Meaning to say, the love of God is not just unchanging, but unmitigated. Unmitigated, ibig sabihin po nun, all out pa rin. Okay, ito na. Paano mo malalaman na ang pag-ibig na ikaw ay hindi wala ng self-condemnation? Paano mo malalaman yon? Ganito ho yun. Alam niyo yung background ko, right? Kung sa Baptist, hindi na ako pwede magpastor. Kasi sa Baptist, gumawa ng patakaran sila. Sa pinanggalingan ko, pag ikaw ay hiwalay, hindi ka na pwede magpastor. Noon ho yun. Pero meron mga ngayon na nag-asawa uli, di ba? Naglingkod naman. Noon yun, nung hindi pa po nagiging problema nila yon, ganun na kanilang stand. Pero bandang dulo, binago nila. Okay? Saan po sa Bible yung hindi na ako pwede magpastor? Hindi ho po pwede yun. Kaya ho ako nagpatuloy dahil po unmitigated ang pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin noon, I still believe that I am entitled of the great and mighty things of God. Yung karapatan ko sa Kanya hindi nababago. Hindi dahil ako po'y nagkamali, nag-fail ako sa first marriage ko, bawas ang aking karapatan sa Diyos. Yun po yung prodigal son. Hindi porque siya ay nagwalang hiya, pagbalik niya sa Diyos, bawas ang kanyang karapatan. Robe lang ang binanggit, robe lang ang binigay, o kaya naman ay ring lang ang binigay, o kaya sandals lang. Lahat yung tatlo, righteousness, rule, and riches, ibinalik ng Panginoon. No question asked. That's how beautiful is the love of the Father. Nakuha niyo po? Ano man ang pagkakamali natin, ano man ang pagkukulang natin, God is pleased to know that you still believe that you are entitled and persistent and insistent of all His great and mighty things. So kaya po ako nagpatuloy kasi naintindihan kong pag-ibig ng Panginoon, non-condemning. And I'm still entitled of great and mighty things. Kasi kung lagi akong babalik po sa sarili ko, ang dami kong pagkukulang, may mga nasaktan akong tao, ayaw ko na maglingkod kaya. To be honest. Okay? Hanggang ngayon, umiiyak ako sa mga prayer ko. Yung pagkukulang ang pag-uusapan. Pero hindi ako pwedeng pigilan ng pagkukulang ko. Kaya may kasabihan po tayo, kung ibabatay po ang ating future sa ating mga kasalanan nung nakaraan, we have no future. Amen? But because the love of the Father is still unmitigated, we still deserve the best of the Father, the best of heaven, the great and mighty things of heaven. Amen. Praise God. That is the love of the Father. Kaya malakas ang loob ko na maglingkod sa Diyos. Hindi ka tulad ng tao. Ang hirap kumbinsihin nagbago ka. Di ba? Okay, so, hindi ko po alam kung anong kwento tungkol kay Trump. Meron po nagsasabi si Trump, involved sa ganito, involved sa ganon. Sabi ko, hindi kaya nagbago na siya? Kasi bata pa siya nung nasa Epstein files eh. Bata pa yung kanyang mga picture. Hindi, hanggang ngayon, ganun pa rin. Meron mo kung naririnig, hindi nyo ba lang kung anong ginagawa ni Trump sa Amerika, yung mga pagbabago niya, yung Bible study sa White House, Bible study sa Pentagon, ang dami magagandang bagay na ginagawa si Trump. Ano ba talagang totoo? Di ba? So naniniwala ako, ano man na nangyari sa buhay ng isang tao, laging ang tao pwedeng magbago.
Amen? Pwede magbago ang tao. Okay? So unmitigated, ibig sabihin all out pa rin ng Panginoon sa'yo. Ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang problema mo, basta broken ka lang nalalapit sa Kanya, no question asked. Here is the robe of righteousness. Here is the ring of authority. Okay? You are authorized to rule on my behalf, in my behalf. And then thirdly, you're still entitled of all my riches. Okay? Amen? Okay. Sa verse 28, another description positively of the love of the Father. Sino po yung he was angry and would not go in? Yung pong kapatid na nakakatanda, nung time na yun habang nagse-celebrate yung tatay, no? Pinagpatay kasi ng sa verse 23, kung titingnan natin, balikan muna natin yung 23. Matapos ilagay ang robe, matapos isuot ang robe, ilagay ang ring at ang sandals, okay? And bring hither the fatted calf, yung pinatabang baka, dalhin dito, and kill it, and let us eat and be merry. Mag-rejoice tayo kasi bumalik ang aking anak. Di ba? Alam nyo, minsan kapag ang anak ko'y late uuwi sa usapan, yung joy mong umuwi ng gabi na nakauwi siya ng safe, parang hindi ka na magagalit eh. Parang akapin mo na lang eh. Ay, salamat umuwi. Ay, salamat nakauwi. Pagkabat naiinis ka na, di ba? Pero yung makita mo yung anak mong umuwi na safe siya, so yun ang nangyari sa tatay, parang, ay, salamat ang anak ko bumalik. Miss na miss ko na yung anak ko. Kahit nagwalang hiya siya, miss ko siya. Inakap eh, kahit amoy baboy pa. No? Magaling sa piggery eh. Wow, may baboy yun. Okay. So pinaghanda, unmitigated nga eh. Hindi siya tinanggap na masama ang loob. Di ba? Pag nagbabalik loob ang isang tao sa Diyos, tuwang-tuwa ang langit, nagpipiesta ang langit. Amen? Habang, tingnan natin sa verse 28, ang kanyang kapatid ay galit. No? Okay, anong kanyang sinabi sa verse 29? Tingnan po natin. Siya po'y nagmamaktol, sabi niya, Tatay, mabuti pa yung kapatid ko na yan. Kahit nagwaldas, ang sabi doon, inubo sa harlot yung kanyang mga pera. Okay? Pinagpiesta mo pa. Samantalang ako, sabi niya, lagi ako naglilingkod. Hindi kita binabiolate, sinusunod ko yung utos mo. And then pagkatapos, hindi mo ko nabigyan ng isang kid man lang. Kid, kambing. Huwag ng baka, kambing na lang, please. Hindi mo man lang ako naipagkatay ng kambing. Upang kami ay magkaroon ng kasiyahan sa mga kaibigan ko, siya po'y nagrireklamo. Ngayon niyo po? So, tingnan po natin ang pang-ibig ng Panginoon dito, ha? Sabi niya, Tay, talaga, hindi kita maintindihan. Anong klaseng tatay ka ba? Ako nagtatapat. Ito, walang hiya, pinagpesta mo, ako hindi. Hindi ko maintindihan. Yan ang pag-ibig ng Diyos, Jong. Third, ano yung kanina? Positively, unchanging. Pangalawa, unmitigated. Pangatlo, unfathomable. Hindi maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, binibless ako ni Lord. Amen? Kasi naging broken ka naman. So yun ang isang bagay doon, dapat broken tayo sa Lord kung lalapit tayo sa Kanya. So I hope this message is communicating to anyone or to someone. Kasi ito yung gusto ng Lord na sabihin sa iyo eh. God loves you so much na hindi mo maintindihan ang Kanyang pag-ibig. Di ba? So no question asked. One more thing before I proceed to the last one. No, the love of the Father is unfathomable. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 3, verse 19, about the love of God. Ephesians 3:19. Ito po yung description ng pag-ibig niya. And to know the love of Christ, pakibasa nga po natin please, which passeth knowledge. Ano ibig sabihin? Which passeth knowledge. Ano ibig sabihin noon?
hindi kayang intindihin ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Yun po yung sinasabi ng padabog na kapatid na hindi niya maintindihan bakit ka ganyan. Di ba? Sa kabila ng nagwalang hiya ang kapatid kong yan, mahal mo pa rin siya, nagkatay ka pa ng baka. Okay, ito po yung ibig sabihin po niyan sa Romans 5:8. Before I proceed, gusto ko maintindihan niyo po ulit ito. Ito po yung pinagbubulay-bulayan ko dahil gusto kong laging na-amaze ako ng pag-ibig ng Panginoon in the morning. No? In the morning, what I am doing in the morning, I am making the love of the Father so personalized to me. Okay, to make me attracted, okay, to draw closer to God, to keep myself stay in the love of the Father. Gusto kong ako ay nagaganyak lagi ng pag-ibig ng Diyos. Gusto kong sinasariwa ang pag-ibig ng Diyos sa puso ko tuwing umaga. No? Kasi ang isa pong pinaka-antidote sa pagkakasala para hindi ka lumayo, ay lagi mong pagbulay-bulayan ang pag-ibig ng Panginoon. The more you fall in love with God, the more you hate the world, the more you hate sin. And that is what I am doing. I know the antidote of not going worldly and not committing sin, okay, is to fall in love and keep on falling in love with God. The more you fall in love with your wife, the more you don't want any other woman in your life. Amen? Juki? Praise God. Di ba? Dahil si Jong, in love na in love kay Irene ngayon niya. Di ba? Amen? So, the more you fall in love with God, of course, you should fall in love with your wife. Okay? The love of God is unfathomable. Hindi siya maintindihan. In verse 8, ang sabi sa verse 7, ang sabi po sa verse 7, merong pwedeng mangyari na ang isang taong may mamamatay sa isang taong matuwid. Ulitin ko, ang sabi sa verse 7, pwede mangyari na merong mamatay sa isang taong matuwid kasi ang bait-bait sa akin yan inialay ko yung buhay ko. Ang ibig sabihin din noon, pwede ka mag-alay ng buhay mo sa mga mahal mo sa buhay, pwede rin yun. Pwede mo i-alay ang buhay mo sa anak mo. Pero ang sabi sa verse 8, tingnan natin, walang pwedeng mag-alay ng buhay sa kanyang kaaway. Walang pwedeng mag-alay ng buhay sa kanyang kaaway. Wala kayong maririnig niyan. Si Kristo lang ang nagpakita niyan. At nasundan niyan ng mga tao may pag-ibig kay Kristo, ng mga misyonero, na kanilang isinusulong ang kanilang buhay. Sila ay nag-aalay ng buhay nila sa mga mission field. Ang dami nang amate ng mga missionaries para sa mga natives na hindi nila kilala. Sa mga natives na galit sa kanila at gusto silang patayin, inialay nila ang buhay nila. Marami pong ganyang kwento because of the love of Christ. Okay niyo po? Di ba? Alam po natin, na-forward ko po sa GC yung pong prayer request sa India na marami pong Christians pinupugutan ng ulo at maging sa Iran. Di ba? Maraming missionaries na namamatay sa mission field. Okay? So, the love of God is unfathomable, beyond knowledge. That is the love of the Father. And then lastly, that love is unconditional. Once na binigay sa'yo ng Panginoon yan, wala nang condition yan. Mamahalin ka ng Panginoon to the end. Okay? So, yun po yung first point, the description of love. And then secondly, titinan po natin the devotion of the Father's love. Kung titinan po natin dito, ang pag-ibig ng Panginoon is devoted to one thing. Okay? Ang sarap maging Kristiyano, ang sarap maging anak ng Diyos kasi ang amang nasa langit is devotedly in love with us, and it means that His duty bound to do nothing but for our own good. Okay? So, ganito po yun. Tandaan niyo sa Abraham nung papatay niya ang kanyang anak. Ang ganda po ng picture na to. Hindi po ito yung picture lamang ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Ito yung picture ni Jesus Christ, si Isaac, na naging masunurin sa Ama. Nakuha niyo? Si Isaac, hindi siya nagke-question kahit tinatalian siya ng kanyang ama, inilalagay siya doon sa altar na nilagay ng kanyang ama, at may mga kahoy upang siya'y patayin at sunugin at ialay sa Diyos. Hindi siya nagpupumiglas. O nung naka-sense siya, ako ata ang iaalay ng tatay ko, hindi siya tumakbo. Kung tumakbo kaya siya, ano sa palagay nyo? Naghabulan sila sa bundok, sa Mount Moriah. So, hindi po nangyari yun. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Buong-buo sa loob ni Isaac, na alam ng tatay ko ang kanyang ginagawa, at naniniwala kung mahal na mahal ako ng tatay ko,
wala siyang gagawin sa ikasasama ko. Kahit nakikita niyang hawak ng dagger at itatarak sa kanya, still, Isaac, still believing that what Abraham was doing is just right and he will not hurt him. Tuhan niyo po yun. At ito po pinakita po ni Job sa Job 13:15. Tingnan po natin. This is one of the verses na hindi ko pwedeng malimutan. Ayun, no? Basahin natin. Ang sabi ni Job. So, yun po yung sinasabi po ni Isaac habang siya'y nakagapos. Kahit ako'y kakatay ng aking ama, yet, I will still trust my father. Tayo may problema na ng konti. Lord, bakit naman? Bakit ganito? Pero si Job, nagtitiwala pa rin sa Diyos. Dahil ang ating ama, the Father, is devoted for one thing. He will not allow, He will not do anything that will destroy us or harm us. He is always bound because He is devoted to love us. Whatever thing that may happen to us is always in the parameter of what is good to us. Hindi ba ang sarap ng buhay pagka ganon? Wala kang kaba sa future mo kahit anong mangyari. Amen? So, ganun po ang ating Panginoon. Then lastly, what is the duty of the Father? What is the devotion of the Father? He is duty-bound to always do what is good for you. You're always entitled of everything the Father has. Kahit ano man ang nangyari. Kaya ang sarap bumalik sa Diyos. Kung tayo may lumalayo, anong sabi sa Jude? Keep yourselves in the love of God. Stay in the love of God. Go back to the love of God. Maaaring nandito ka, katulad ka ng prodigal son na kapatid. Kasama nga doon sa Father's house. Pero siya naman ay malayo sa Diyos. Hindi niya alam ang kanyang karapatan bilang anak. Okay? So, last point. The delight of the Father's love. Ito po, medyo, kung titinan po natin, masakit sa isang ama, kung titinan po natin na ang kanyang anak ay tatalikod sa kanya. Okay? Sino dito ang tinalikuran na ng kanyang anak? Pakita sa kamay. Meron na? Wala? So, hindi kayo makaka-relate? Meron? Tinalikod na ako ng aking anak. Panganay kong babae, okay? Dahil tap ang love ko, anak, yun ang desisyon mo eh. I hope you will be happy for that. Pero alam kong babalik din yun one day. Nagtampo lang ng malalim sa akin yun. Okay? And what happened with me and with us hurt her so much. And I understand that. Okay? So, mabigat. Pero grabe, no? Yung saya kong nakita ko sila. Kahit hindi ko pa nakikita yung anak kong babae ngayon. Ang tatay at mga magulang, kahit wala kang ginagawa, makita ka lang. Amen sa mga magulang na nandito. Mga bata, baka hindi nyo naintindihan yun. Yan ang dahilan ni Ella, kung bakit ang nanay mo pag ginagabi ka, anong oras uuwi si Ella? Magte-text sa akin, nandiyan ba si Ella? Anong oras uuwi si Ella? Naku, gagabihin na naman si Ella. Sabihin mo, Pastor, na umuwi dito yan. Joke lang. Okay, ang mga magulang, ganun po yan sila. Ganun po ang Diyos sa atin. Kahit wala tayong ginagawa, basta makita lang tayo ng Diyos, ang gustong-gusto ng Diyos, ang daming verses hindi ko buksan, ang gusto ng Panginoon, you're just staying by His side. In the Bible, gusto ng Diyos, kahit wala kang ginagawa, nakikita ka lang ng Panginoon. Pero, natutuwa ang Diyos kung ikaw rumiresponde ka rin. Gumagawa ka ng mga bagay ng expressions na mahal mo rin siya. But the Father's delight is just for us to be His children. He is delighted for everyone. Kung paano ang tatay tuwang-tuwa sa kanyang anak. Tandaan niyo yan, ganun ang Diyos sa atin. Nagkukulang tayo, yes, pero masaya siya sa atin. We are the Father's delight. Di ba binanggit ko last time? Kung gaano tayo kahalaga sa Ama, may banggitin ko ulit sa inyo. Sa Luke 7:28, tinan po uli natin. Finally. Ayan. Ang ganda po ng verse na ito. Basahin nga po natin.
Begin, for I say unto you, sabi ni Christ, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. Ibig sabihin, walang higit na mas mahalaga kay John the Baptist. Sa iba pong salin, of all born of women, walang greater kay John the Baptist. Pero ang sabi po ng Bible sa susunod, but he, that is what? Least in the kingdom of God is greater than he. Yung pinakakulelat, yung pinakatamad, yung walang ginagawa sa kingdom ni God, para sa Panginoon, you are greater than John the Baptist, masaya pa rin ang Diyos sa'yo. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Pero bakit mas mahalaga tayo kay John the Baptist? Si John the Baptist, hindi po siya kasama sa bride. Tayo po yung bride. Amen? Siya po ay best man. Best man po siya ni Christ, hindi siya kasama sa bride. Okay? So kaya po nakakatuwa. Tandaan niyo po yung kwento ko, one time, there are so many